ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong katapatan, takot at paggalang na parang si Kristo ang siya niyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo iyan may nakakakita man o wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. 7. Maglingkod kayo ng masaya. Masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantipalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya. 9. Mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa salita mo, Panginoon. Kami po'y lumalapit sa iyong harapan, lumuluhod sa iyong harapan. Panginoon, as we celebrate your sacrifice on the cross, sa kamatayon, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kaligtasan na dinala sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa awa, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito. Kami po'y nagkakatipon-tipon ngayon sa gawain ito, Panginoon. Dinadalangin po namin ang gawain ito mula sa awitan, Panginoon, hanggang sa benediction, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng mga kapatid na ginagamit ng Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy mo kaming gamitin upang sa ikalalago ng iyong iglesia, Panginoon. Hindi dahil sa aming kakayahan, Panginoon, dahil ito'y nagmumula sa iyo, Panginoon. Binigyan niyo kami ng kalakasan, ng talino, ng husay upang maglingkod sa inyo, Panginoon, upang sa iyong ikululuwalhati. Maraming salamat po sa nagdaang araw, Panginoon, na kami hindi mo pinabayaan. Bagamat nakakaranas kami ng struggle, Panginoon, ngunit, Panginoon, naniniwala kami na lagi mo kaming sinasamahan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Dinadalangin din po namin, mga kapatid, Panginoon, na wala pa dito, na papunta pa lang. Bagamat maulan ang panahon, ingatan mo po sila upang makasama namin dito sa iyong gawain, Panginoon. Maging din po sa mga kapatid naming nasa bahay, dinadalangin po namin ang
kapangyarihan mo upang maabot sila, Panginoon, upang makapakinig din sa pamamagitan ng online streaming, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Yun lamang po, binabalik po namin ang matamis na pasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. A blessed morning po sa ating lahat. Good morning po. Sino po dito yung mga na-bless? Amen! Lahat po tayo ay blessed. Kaya nga po tayo nandito, di ba? Mabuti po ba ang Panginoon? Amen! Mabuti ang Panginoon. So ang lahat, pwede po ba ang lahat ng nakaranas ng kabutihan ng Panginoon sumigaw ng pinakamalakas na Hallelujah! Pumalakpak sa Panginoon! Amen! Hallelujah! Salamat po, Panginoon, sa kalakasan, sa panibagong buhay na binigay niyo po sa amin sa oras na to. Narito kami, Panginoon, upang mag-alay ng mga papuri at pagsamba sa inyong pangalan, Panginoon. Hallelujah! Alam natin na narito ang ating Panginoon sa umagang ito. Amen? Tatanungin ko kayo. Tatanungin ko kayo. Ano pong yung pakiramdam? Ano po yung mafe-feel ninyo pagka sinabi ng isang tao na pinipili kita araw-araw? Wow! Di ba masarap sa pakiramdam pag yung loved ones natin sinasabi na pinipili kita araw-araw. Pag yung parents natin pag sinabing mahal kita araw-araw, pinipili kita araw-araw. Yung mga tao sa paligid natin, mahal kita, pinipili kita araw-araw. Siyempre mararamdaman natin na may nagmamahal sa atin, may nagkikare sa atin, may tao na sinisecure tayo. Amen? Pero paano pa kaya yung pakiramdam kapag yung Panginoon ang pumili sa atin buhat pa man nung una? Na yung Panginoon natin, tinapos niya ang kanyang assignment dito sa lupa para sa atin, para makalaya tayo sa kasalanan, sa sakit, sa karamdaman. Amen? Di ba mas masarap sa pakiramdam na una pa lang may pumili na sa atin kahit hindi naman tayo karapat-dapat? At yung pumili sa atin, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Hallelujah! Kaya lahat po tayo ay pumalakpak sa Panginoon. Sambahin po natin ang kanyang pangalan sapagkat karapat-dapat siyang tumanggap ng mga papuri at pagsamba, pinakamataas na papuri at pagsamba. Amen? Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah! Live a perfect life. He came to be our living word, our life. He came to die so we'll be reconciled. He came to rise to show His power and might. That's why we praise Him. That's why we sing. That's why we offer Him our everything. That's why we bow down and worship His King. 'Cause He gave His everything. 'Cause He gave His everything. Salamat po, Panginoon. He came to live again in us. He came to be our conquering King and friend. He came to heal, to show the lost
Thank you, Lord Jesus. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagkilos sa bawat isa sa amin. Salamat po dahil kami ay iyong tinawag mula pa man nung una, Panginoon. Kayo po ang pumili sa amin. Hallelujah. Mga kapatid, alam niyo po ba yung sinabi sa Ephesians 2 verse 10? For we God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance to us to do. Salamat, Panginoon. Dahil una pa lang, pinili mo na kami. Pinili mo kami, hinango mo kami, Panginoon. God has created us, mga kapatid, and shaped us according to His purpose. We are the work of the Potter's hand. Amen? Siya ang humulma sa atin. May kanya-kanya tayo, may pagkakaiba tayo. Pero dahil yun, sa kanyang layunin, sa kanyang purpose para sa atin. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, magpatuloy po tayong umawit sa Panginoon. Maging prayer po ang kantang ito, na Lord, take me, Lord, mold me, use me, Panginoon, gamitin mo ko sa iyong tahanan, Lord God. Samahan mo ako sa aking buhay, Panginoon, patungo sa iyong katwiran, Lord God. Salamat po. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, grafted into your perfect plan. You gently called me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold
nagbuhay sa ating Panginoon. Hayaan po natin siyang mag-lead sa atin. Hayaan po natin siyang kumilos sa buhay natin. Isuko mo ang lahat-lahat sa Panginoon. Ibigay mo lahat-lahat sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, mahal tayo. Ililid niya tayo sa tamang daan. Ayaw niya masasaktan ng kanyang mga anak. Amen? Isuko natin lahat-lahat sa Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoon, ang aming buhay. Ikaw na pong bahala sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. We praise your name, Lord God. Hallelujah. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you'll draw with me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. For me, you guide me and lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Hold me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. We surrendered everything to you, Jesus. Salamat po, Panginoon, dahil hindi aksidente na naririto kami, Panginoon. Hindi aksidente ang bawat isa sa amin, Panginoon, dahil kami ay tinawag mo according to your purpose, Lord God. Salamat, Panginoon, sa buhay mo na ibinigay sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, dahil kayo po ang nagbigay ng kalinawagan sa amin, Panginoon. Salamat sa mga buhay na narito, Panginoon, na handang magpuri, handang magpasakop, handang sumamba sa inyo, Lord God. Sa inyo po namin, Panginoon, binabalik ang pinakamatamis at papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen! Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Hallelujah! Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat po kami, Ama. Pinupuri ka namin, dinadakila. Sa ngalan po ni Jesus, aming Panginoon. Salamat po sapagkat kay Hesus Kristo kami po'y iniuhubo. Kami po'y inilalagay, Panginoon, na matulad sa aming Panginoon Hesus Kristo. Salamat po na marami, Panginoon.
Tama po, Panginoon. Tinawag niyo po kami, Panginoon, buhat manuuna. Personal na pagkatawag, Panginoon, nang tinawag niyo po aming pangalan sa aklat ng buhay. Nilagay niyo po. At nang kami nabuhay, Panginoon, tinawag niyo po kami, Panginoon, upang ma-experience namin sa pagkataong ito ang tunay na calling na sinimulan mo buhat pa manuuna. Salamat po, Panginoon. Hinuhubog niyo po kami. Inaayos niyo po kami. Inaalis niyo po ang hindi magaganda sa amin, Panginoon. Inilalagay niyo po kami para sa iyong karangalan, Panginoon. Mabigyan ka ng kaluwalhatian. Salamat po na marami, Panginoon. Napakabuti niyo po. Napakasagana ng biyaya niyo po. Marahil kami maraming pagkukulang, pero ikay hindi nagkulang na ayusin, baguhin kami, Panginoon. Itama ang aming kaisipan, aming takbo ng buhay. Salamat po sa iyong mga salita. Panginoon, dalangin namin sa umagang ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, maging alerto ang aming pakikinig. Alerto ang aming kaisipan, Panginoon. At aming puso, Panginoon, ay handang tumanggap ng binhi na hindi nasisira, Panginoon. Hindi nagbabago at may kapangyarihang makapagbago sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, magpakahayag ka sa aming kalagitnaan. Although marami kaming napapainggan, Panginoon, na salita, Panginoon, pangangaral patungkol sa iyo. Pero sa pagkakataong ito, Panginoon, dinidiscern namin, Panginoon, mapakinggan ka po namin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang mga taong nalulumbay, nalulungkot, dumadanas ng mga troubles, Panginoon, persecution, Panginoon, sakit, karamdaman, Panginoon. Abutin niyo po sila, Panginoon. Ibangon sa sakit at karamdaman, Panginoon, na kanilang hinihigaan, Panginoon. Sila'y magpatuloy, Panginoon, sa panibagong pagtayo nila, Panginoon. May lakas, Panginoon, na magsasabit, magpupuri sa iyong dakilang pangalan. Ang mga Panginoon, dumaranas sa mga pagsubok ay gayon din, Panginoon. Itayo niyo po sila, Panginoon. Harapin nila ito na may katapangan, Panginoon. Na sa gayon, Panginoon, makita ang kadalisayan ng pagiging Kristiyano namin, Panginoon. Dahil sa iyo, Panginoon Jesus, sapagkat wala naman po talaga kaming kakayahan. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Hayaan niyo po magdiriwang kami kahit, Panginoon, ang panahon, Panginoon, ay malamlam ang langit, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng lamig na ito, mag-uminit kami sa pagpapasalamat. Mag-uminit kami sa pagpupuri at pagkilala sa iyong pangalan. Salamat po, Panginoon. Di pa man namin napapakinggan, pero alam po namin, pakakainin niyo po kami spiritual, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka na po namin, pinapasalamatan, ibinabalik ang luwalhati, pagdakila sa isang pangalan lamang, kay Kristo Jesus na aming Panginoon, manunubos, tagapagligtas, tagapangalaga, umaalalay sa lahat. At gayon din sa aming mga pinili patuloy na inaalalayan. Ito po ang papuri namin, Panginoong Jesus, tanggapin niyo po. Amen and amen. At Panginoon, makaupo na po tayo. Paki-silent po yung ating mga phone. Nung nakaraan po, may nagrita, sagutin ko na nga sana eh. Okay, handa na po ba tayo? Okay, salamat po. At yung po'y panalangin natin, kahit yung paligid natin di malamig, dapat uminit tayo. Amen. Gandang umaga sa iyo. Okay, handa na po tayo. Puntahan na po natin yung ating aralin. At nag-example na po tayo. Kay Samuel po nata ang ating pinag-uusapan. At naintindihan po natin yung mga nauna na pag-usapan. Ang Iglesia ng Diyos na buhay. Tema po natin yan. Hindi pa po tayo natapos sa Iglesia ng Diyos na buhay. Mahaba pa po na pag-uusap. Maybe next year. Hindi ko pa alam kung ito'y matatapos. So, ang Panginoon ay masagana na biyaya upang tayo turuan. Keywords gaya ng kawan. Ephesians chapter 6 verse 11. Tignan po natin. Kapatid, i-flash po natin dyan. Magbihis kayo ng buong kagayangan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sabi niyo po, magsitibay. Paano paraan? Magbihis. I-apply. Mapapansin natin, bubuksan ulit natin mamaya yan. I-recall po natin yan mamaya dahil itong pag-uusap natin, may nakita po ako at pinapakita ng Panginoon sa atin. 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. Sino mang alipin, makipagtiis ka sa akin ng kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo. At verse 4,
Sino mang kawal na ang sa pagkakawal ay hindi nakikihalo-bilo, sabi niyo po, hindi nakikihalo-bilo, hindi nakikisama o hindi nakikisalo sa mga bagay sa buhay na ito upang siya'y kalugdan niyo nagtala sa pagkakawal. Napakahalaga po niyan. At di ko na po babasahin yung Mark natin, na sinasabi, sinong gustong maging dakila ay anong dapat gawin? Maglingkod. Sinong gustong maging una? Maging alipin ng lahat. Kabaliktaran nyo sinasabi ng mga naunang verses na sila, pinapanginoon sila, yung mga namiminuno sa atin. Pero hindi gayon, baliktad. Kung sinong gustong maging dakila, maglingkod sa lahat, wala pong pinipili. Okay, biblical example, text po natin, 1 Samuel chapter 3, verse 1 to 11, and chapter 7, verse 1 to 17 sa susunod na pag-aaral, kasi may naiwan po tayo sa verse 19 and hanggang verse 21, na ito po yung ating pag-aaralan sa ngayon. Recall lang po, i-refresh ko lang po ng konti, si Samuel ay ministered unto the Lord. Tagapaglingkod po siya ng ating Panginoon. Sabihin niyo po, tagapaglingkod. Although si Eli tagapaglingkod, pero siya ay tagapaglingkod din at siya ay priest ng panahon na yon. 12 years old po siya, nabanggit po natin yan. At sinasabi po natin sa pinapakita rito, si Samuel ay isang tapat na lingkod. Sabi niyo tapat. Kasi pinaglilingkuran niya ang Panginoon. Naglilingkod siya sa tao, pero ang isip niya ay nasa Panginoon. Hindi niya pa nakikilala si Lord, pero ang isip niya laging nakatuon sa Panginoon. Naglilingkod siya kay Lord. Yun yung ating pinag-uusapan. At nakita natin yung effectual calling niya, yung talagang ang Panginoon talaga ang tumawag sa kanya. Pinakita po yan sa mga chapter 4, verse 9, hanggang verse 9, verse 4 to 9, and 10 to 14, yun na po yung conversation nila. And 15 to 16 to 18, doon pinapakita yung pagtatapat niya, even marami siyang nakitang hindi maganda. Amen. Naglingkod pa rin siya. Hindi niya iniwanan yung kanyang paglilingkod. Yun yung huli nating pinag-usapan. Deacon? Okay, marami po salamat. Sa bagay, maiksi lang naman po itong pag-aaral, verse 19 to 21. Bibilisan ko po at para makuha natin ang pinakamainam sa pag-aaral sa umaga pong ito. Verse 19, puntahan na po natin. Gusto ko pong madiliin sapagkat andito ang mahalagang bagay na makikita natin sa life ni Samuel. Although na siya ay naglilingkod na, tinawag na siya ng Panginoon, at may conversation sila, may bili ng Panginoon sa kanya. Dito natin makikita, verse 19, okay na po ba? Ready na po siya? Sa verse 19 ay pinapakita yung paglaki ni Samuel in terms of physical and spiritual growth. Sa pagkatao ni Samuel, dahil sa part niya, sumusunod siya, naging tapat siya, even yung mga kasama niya hindi tapat, yung mga anak ni Eli hindi tapat. Pero dito natin makikita, basahin natin siguro sabay-sabay. Nakita niyo na po ba? O sige, basa tayo sabay-sabay, go! Ay lumaki at ang Panginoon ay sumasa kanya at walang di pinapangyari sa kanyang mga salita. Wow! Pagpalain ng Panginoon ang salitang ito. Si Samuel ay lumaki. Si Samuel, 12 years old, physically, lumaki po siya, nagkaedad po siya, kaya nga estimated na sa panahong ito ay natapos na po yung gera, natalo po sila, pero lumaki po siya. Dahil bumalik ulit siya Namatay na po si Eli, chapter 4 na po yon. Pero kaduktong po ito. Pinapakita lang dito yung istorya niya. Pero nangyari na po yung pagkakubkub sa kanila. Ayon po sa mga scholar, si Samuel ay nasa age of 50 na nung tawagin siya maging prophet. Pataas po yon. Pero lumaki po siya sa panahon ni Eli, bago namatay si Eli, lumaki pa po siya. Yung pangangatawan niya lumusog at nagkaedad po siya. Marami po siyang natutunan. Sabi niyo po natutunan. Makinig kayo mabuti, dito po ako tututok sa sinasabi rito, lumaki si Samuel at yung katawan niya lumakas at ang basic niya siguro maganda talaga. Pero ang sinasabi niya po, hindi po binanggit diyan sa mga talatang yan na nagkaroon siya ng pamilya, pero nagkaroon po siya ng pamilya. Nakabuo siya ng pamilya sa panahon na yon.
At si Samuel ay hindi lang lumaki sa pakalusugan, pangangatawan, kundi lumaki po siya ayon po sa talatang ito sa verse 19 sa praise 2, sabi niya, at ang Panginoon ay sumasa kanya. Sabi niyo po, sumasa kanya. Spiritually, siya po'y lumago. Amen. Pagkasama mo ang Panginoon, ikaw po'y lalagong spiritual. Napakatatag mong mananampalataya. Take note, sa panahon nila, wala pa pong salita ng Panginoon. Kaya ginagamit niya ang mga propeta, ginagamit ng Panginoon kung sinong gusto niya sabihan para ipaabot sa tao. Pero ito, personal niya pong na-encounter si Jesus Christ. Yung conversation. And remember, naalala niyo po, di ba nag-conversation sila, di ba? 4 na beses tinatawag ang pangalan niya, pang-4 na, doon na niya nagkausap talaga ng husto eh. Pinakalan ng Panginoon na mangyayari kay Eli. Di po ba? So dito, sa pagkakataong ito, patuloy siya lumago sa kaalaman, sa karunungan, at pagkaunawa. Na ito ang pag-uusapan natin. At si Samuel ay lumaki, malusog, malaki sigurong tao to, hindi ko naman maiano. Pero ang sinasabi ko po dito, hindi lamang po siya sa pisikal, kundi sa spiritual, ayon po dyan dahil kasama niya ang Panginoon. Biruin mo, nung tinawag siya ng Panginoon, nung naintindihan niya ang Panginoon, na nga pala yun. Sabi ni Eli, na aking priest. Nung na-encounter niya, kaya patuloy na siya lumago spiritual. Alam niyo po ba, pagka lumago tayo spiritual, kasama na physical. Amen. Si Jesus Christ ba, nung panahon ni Jesus Christ, naging sakit din ba si Jesus Christ? Physically? Why? Kasi nga, nung bata pa siya, napuno siya ng wisdom ng Panginoon ayon sa aral. Amen. Lumaki din po siya. Naging binata din po siya. Bakit siya lumago na spiritually? Lagi po siya sa templo. Di po ba? Hello? Nabasa nyo na po ba yon? So, ganoon po yon. At etong si Eli, kasama niya ang Panginoon, kaya lumago po siya sa spiritual. May nilagay po ako dito. Sa verse 19 to 21, at ipapakita ito, may ninote po ako dito, hindi ko po nailagay po dyan. When we have ability to recognize the Lord's voice, surely we grow. Pag nare-recognize natin na ang tinig na ito ay matama natin napapakinggan, na ang Panginoon ito, sigurado po tayong lalago. Sigurado pong mag-i-increase ang ating karunungan, kaalaman, pagkaunawa. Amen. Tingnan po natin, di ba't pagka tayo nag-aaral sa circular na ating pag-aaral, may natututunan tayo, di po ba? Lumalago tayo sa kaalaman, mathematics, science, di ba? O language of English, di ba? Amen po ba? Kasi bakit? Nalalaman natin sa tagapagturo. Ngayon, pagkasama natin ng Panginoon, ano po mangyayari? Lalago din po tayo spiritually. Amen. At kaya nga, sigurado pong lalago tayo pag nare-recognize natin ang tinig ng Panginoon. Na ibubukod natin yung tinig ng Panginoon sa tinig ng tao at ng mundo. Amen. Kaya specific, alam natin, Panginoon yan. Ang nagsasabi niyan. Hindi ko to haharangin. Pag ang tao nagsasabi, ano ba salita ng Panginoon? Tingnan natin. Ito po ang sasansala sa sinasabi ng mundo. Amen po ba? Hindi nakikihalo-bilo ayon po sa sinabi po natin sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. Ang sino man pagkakawala hindi nakikihalo-bilo sa mga bagay sa mundong ito. Kaya nare-recognize ng tao ni Samuel ang tinig ng Panginoon. Bakit? Hindi siya worldly. Kasi naglilingkod siya doon eh. Amen. Maraming naging Samuel dito. Amen. Sa Montalban Community Church of Jesus Christ. Dapat nare-recognize ninyo ang tinig ng Panginoon. Amen. At hindi lamang yon, patapos mo mapakinggan, ito ina-apply nyo. Amen. Kaya nga kahuli-hulihan dyan at walang di mapangyayari sa kanyang mga salita. Wow! Why? Bakit walang imposible sa kanya sa mga sinasabi? Now, sa age na ito, siya'y propeta na. At sinasabi niya po rito, lahat na sinasabi niya nangyayari. Bakit? Si Lord ang nagsasabi.
Amen po ba? Si Lord ang nagre-reveal sa kanya ng purpose kung anong dapat gawin doon sa kanyang paglilingkod. Marami naglilingkod sa panahon ngayon, hindi napapakinggan ang tinig ng Panginoon. Kaya lahat ng trabaho, palpak. Lahat ng ginagawa, walang produkto. Kaya na-hear, amen? Dapat lahat ng ginagawa may product. Amen. Pag sa Panginoon, may produkto sigurado. Amen. Matamang pakinggan. Sabi niyo po, matamang pakinggan. Dapat, kaya nga, quick to hear. And our mind is, tawag dyan, quick to hear din. Diba? Tapos yung heart natin receptive sa Word of God. Amen. Sabi niyo po, receptive. Tumatanggap, kasi galing sa Panginoon yun eh. Nag-i-ignite ang spirit natin, lalo na ngayon sa panahon natin, dahil na-born na gina tayo, dapat tanggap na tanggap ang Word of God. May kapangyarihan. Nag-uugnay. Kaya madaling masansala ang sinasabi ng mundo. Amen. Hindi tayo gaya-gaya. Amen. Hindi tayo gaya-gaya sa ibang church. Can I hear amen po dyan? Gayahin natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kasi ito po ang authority. Deacon, lagay na po natin dyan yung chapter 24 ng Proverbs. Tingnan po natin dito. Meron po ba? Ginagawa pa. Sige. Tandaan po natin. Sige, pwede ko ihabol po natin yung kapatid. Pero sasabihin ko na po, i-reveal ko na po, bakit siya lumaki at ng physical and spiritual. Pero may isa pa po akong ninote po. All our increase in wisdom and grace, biyaya po yan, is owing to the presence of God with us. Ayan po. Dahil sa presensya ng Diyos, sa presensya ng Panginoon, yung wisdom at yung karunungan na ito ay nagpo-produce. Amen. At ito'y nagbibigay ng parangal sa Diyos na kundi dahil sa Kanya, wala ito. Amen. At walang biyaya. This is all in all to our growth. Kung lumalago tayo, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa Diyos na kasakasama mo. Amen. Ayan po, dahil kasakasama ni Samuel ang Panginoon, ano nangyari? Ang lahat na increase ay nangyari sa buhay niya. Amen. Amen po ba? Okay. Sa Proverbs 24, verse 3 and 4, knowledge, may binanggit po dyan, knowledge, understanding, wisdom. Makinig po kayo at inuna po dyan yung wisdom, sumunod understanding, sumunod knowledge. Pero sasabihin ko po sa inyo, dahil napakahalaga malaman po muna natin yung knowledge. Amen. Kasi bakit inuna yung kanina, babasahin ko mamaya yun, pero bakit una ang knowledge, understanding, and wisdom? Bakit kaya? Knowledge is, ano po pagkakaintindi sa knowledge? Ang knowledge, bago ka magkaroon ng knowledge, kailangan mo ng information. Amen. Pagka may knowledge tayo sa Panginoon, sino nagbibigay? Ang Panginoon, di ba? Sinasabi niya sa atin yung lahat ng impormasyon. Hello? Ngayon, tingnan po natin, pag wala ang salita, panahon po nila kasi walang Bible pa. Pero sa panahon natin ngayon, meron na, apply po natin ngayon ito. Ngayon, paano tayo magkaroon ng knowledge? Paano? Sa salita ng Panginoon. Paano natin maintindihan? Sa salita ng Panginoon, nagmumula. Ito yung information, paano tayo lumakad. Hello? Ito yung information para sa ating kaisipan. Pangalawa ay magkaroon ng understanding. Hindi ba't pag may narinig tayo, di ba, parang pumapasok pa lang, ay, ganun ba yun? Meron na akong kaalaman na. Pero yung understanding, yung pagkaunawa, lubos sa pagkaunawa, ang sinasabi po, na nilagay ko rin po dito, yung salitang comprehension. Sabi niyo po, comprehension. Pag sinabing comprehension, yung intellectual mo, naiaayos na itatama. Yung intelligence mo, yung process ng isip mo, naiintindihan mo yung sinabi. Pag ang Diyos ang nagsabi sa atin,
mas higit natin maintindihan, lalo sa panahon natin, bakit may spirit niya tayo. Born again na tayo eh. Amen. Sa panahon nga nila, nag-increase yung knowledge and wisdom niya, no? Lumaki siya. Sa spiritual, nag-growth po si Samuel. How much more sa panahon natin na born again na tayo. May spirit tayo ni Lord. Amen. Kaya yung understanding, ito yung sinasabi na comprehension. Yung intelligence process natin, nagpo-produce dun sa isip natin upang kunin yung information. Hello? Pinaprocess sa loob po yun. Kaya po ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng realization. Di po ba? Amen. Nare-realize mo yung information ay tama. How much more ang Panginoon nagsasabi? Amen. Nakabalita nga lang tayo, di ba? Nakabalita nga lang tayo ng ganun ba? Di naglalo na sa isip natin, ibig sabihin yung information, naiintindihan natin, at ito'y nagkakaroon tayo ng, yung intelligence natin gumagana, kasi lahat ng tao mayroong binigay ng Panginoon intelligence. Amen. Nire-realize ngayon natin. Nagkakaroon tayo ng realization. Yung nagkakaroon tayo ng sense. Di po ba? Parang sinasabi natin, oo nga no, tama, di ba? Parang gano'n, di ba? Parang may nagku-quicken, di ba? Parang may nagku-quicken sa atin, oh, tama. Parang may bumabating-ting, tung, di ba? Parang nabubuksan yung ating pangunawa. At yun yung sinasabi po nating karunungan na nagmumula sa iyo, sumusunod. Wisdom. Amen. Pag sinabing wisdom, una, knowledge, information. Pangalawa, understanding, comprehension. Pangatlo ay wisdom. At nangyari po ito kay Samuel at pwede ito mangyari sa atin. Ano po ang wisdom? Wisdom is application. Nagulat kayo, ang wisdom? Wisdom ba yon? Ang wisdom, pag ginawa mo, ay nai-apply mo, yun ang tunay na wisdom. Amen? Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7, verse 24, hanggang 27, may nagtayo ng bahay, alam niya, sino bang bobo na magtatayo sa buhanginan? Di ba? Walang wisdom yun eh, di ba? Alam mo, architect ka, alam mo, engineer ka, magtatayo ka doon. Walang pundasyon na maayos. Hello? Walang tutungtungan na pundasyon. Hello? Kaya nga sinasabi nyo, ang marunong na tao, magtatayo siya saan? Sa batuhan. Ano yon? Wisdom. Application. Sabi niyo po, application. Anything that has knowledge or understanding without the application is ano po? Foolish. Tama po si Pastora. Okay ang information. Okay ang salita ng Panginoon eh. Nabasa natin, napainggan natin, dumating sa pagkaunawa, pero walang application, ay walang mangyayari. Walang kapangyarihan. Okay na po ba yung verse natin, kapatid? Okay, puntahan po natin yung verse natin para maintindihan natin. But hinabol ko lang po kasi, pasensya na po. At ito lang naman po ang verse natin at supporting verse po natin. Sige po, puntahan natin. In Proverbs chapter 24, verse 3 and 4, nauna po dyan, sabi niya, sa karunungan, una po yata dyan, knowledge eh. English ba yan? May English po tayo yan? Wala. Okay. Sa karunungan ay natayo ang bahay at sa pamagitan ng unawa ay natatag. Nakita nyo? Nakita nyo? Saan ang application? Ano yung application? Natayo yung bahay dahil sa karunungan. Kung wala kang karunungan, hindi ka makapagtatayo. Wala kang gagawin. 'Di ba? Sa pamagitan ng unawa, dahil nag-quicken sa iyo na mas maganda yung ganon. Understanding ang sinasabi niya po diyan, pangalawa. Amen po ba? Ngayon, sa verse 4, tingnan po natin. At sa pamamagitan ng kaalaman ay napupuno ang silid, ang isip. Di po ba pag nagkakaroon tayo ng information, di ba? Parang napupuno yung bahay ng isip natin, di ba? Hello? Hello? Ganon din po to sa literal. Po pwedeng ginagawa po sa literal to, pero ito ina-apply sa spiritual. Kasi Proverbs po ito eh. Punong-puno ng karunungan, kaalaman na mapapakinabangan natin. At sinasabi niya rin, napupuno ang silid at lahat ng mahalaga ay
maligayang mga kayamanan. Ibig sabihin, tunay na kayamanan yung information eh. Hello? Hello? Yung knowledge ay tunay na kayamanan. Kaya nga sinasabi ng Proverbs, pag may knowledge ka, ikaw ay mayaman. Hello? May information ka eh. Yung understanding, pag binulay-bulay mo, nagkaunawa ka, ibig sabihin, nagpa-process dun sa loob ng isip, sa intelligence mo, na mas mainam. Amen. At sumunod yung wisdom. Kaya yung una, natayo yung bahay sa pamagitan ng wisdom. Application. Amen. Kaya si Samuel, makinig kayo mabuti, kaya si Samuel lumago spiritual. Hindi lang po physical. Kasi bakit? Balik po natin sa verse 19. Ano po sinasabi doon? Kasama niya ang Panginoon. Nakakalungkot sa tao pag hindi kasama ang Panginoon, wala po yung wisdom. Hindi kaya mag-apply niyan. Po pwede may knowledge diyan sa salita ng Panginoon. Ano yun? Nag-aral lang. Di po ba? May mga Bible scholar po pero wala po siyang ministry. Hindi niya kaya i-apply. Hello? Walang wisdom kasi. Hello? Po pwedeng may alam tayo sa Bible pero wala tayong application. Bakit kaya? Kasi ang Panginoon wala pa. Amen po ba? Kaya dapat lumago po siya. Saan? Knowledge, understanding, and wisdom para i-apply yung mga natutunan. May mga doktor na hindi naging doktor. Anong tawag po doon? Hangal. Ano po, bakit po? May knowledge siya sa medicine, hindi niya in-apply. Hello? Oh, sabi ni pastor, nag-albularyo na lang. Imbis na medicine na pinag-aralan niya, hindi na lang. Oh. Kaya nga ang problema sa isang Kristiyano, pag walang application, anong ginagawa niya? Pinupukpok niya yung ulo niya, sabi sa James, di ba? Para siyang humarap sa salamin, nakita niya ang ayos niya, matapos niya makita, nakalimutan niya. May information, may input. Word of God. Bakit walang increase? Bakit hindi nag-growth ang Christian life? Why? Ang problema, baka ang Panginoon wala. Si Samuel, sinasabi niya po niya, lumaki at sa physical and spiritual dahil kasama niya ang Panginoon. Kaya sa bandang huli at walang di mapangyayari sa kanyang mga salita. Pag gumawa ang tao na kasama ng Panginoon, meron po talagang produkto. Amen. Ano yung produkto? Sa buhay mo, alam mo na yon. Amen. Sa personal life mo, may devotion. Diba? Meron kang paglilingkod sa personal sa Panginoon. Hindi man nakikita ng ibang tao, pero may ginagawa ka para sa Panginoon. Si Samuel, di niya naman pinapakita yung ginagawa niya. Ginagawa niya rin tungkulin niya dahil ang Panginoon ang kanya pinaglilingkuran. Ang sabi sa binasa natin kanina sa scripture ni Brother Nonoy na binasa kanina, naglilingkod hindi sa paningin ng tao, kundi naglilingkod sa Panginoon, gaya sa Panginoon. Amen. Kasi bakit? Kaya ang Panginoon lalong sumakanya. At magugulat kayo, si Samuel, sa buong buhay niya, kasama niya si Lord hanggang sa kanyang kamatayan. Hindi po siya iniwanan. Kaya yung knowledge niya lalong tumaas. Kasi kasama-sama niya ang Panginoon. At dito pinapakilala, pwedeng mangyari ito sa atin. Amen. Amen po ba? Sino po dito yung lumaki sa church? Hindi lumaki sa bona, ha? Lumaki sa church. Marami po ditong nanggaling dito. Amen po ba? Marami po dito. Ito po ang dapat, hindi pa po huli ang lahat. Magbalik loob tayo sa Panginoon. Maging tapat tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi sa verse 8 na Ephesians chapter 6, anuman ang iyong ginawa, ay yun din ang gagawin sa iyo ng Panginoon. Alipin man o malaya. Amen. Amo man ikaw o alipin. Yun ang ibig sabihin doon.
Kahit sino, wala kasing tinatangi ng Diyos ang tao. Wala siyang itinatangi. Ang gusto niya samahan ay yung laging gustong maglingkod sa Kanya. Siya yung priority in life. Amen? Si Lord ang number one. Sabi niyo po, number one. Paggising niyo ba sa umaga, sino number one? Cellphone? Hindi, titingin ako sa media kasi may word of God doon. Wow, maya-maya iba na sinisilip. Yung Facebook, ano na, di ba? Sa Facebook na. Hindi, talagang totoo na po tayo. Totoo po yun. Sino yung number one sa buhay natin? Dapat si Lord. Relationship ang unang-una, Panginoon. Amen. Sunod yung paggising mo sa umaga, good morning darling, good morning mga anak. Ganun, sumunod na yun. Di po ba? Hello? Pero nauna muna si Lord na sabihan mo, salamat Panginoon. Nagising ako. Salamat po, may pagkakataon makapaglingkod sa iyo para sa kapwa. Amen. Nakahanda po ako. Amen. Amen. Dapat po tayo, lumago po tayo, hindi lang physical, kundi lumago po tayo spiritual. Hindi, kung wala salita ng Panginoon, wala po tayo information. Kung wala kang meditation, walang information. At kung walang information, wala rin comprehension kung wala nito. Hello? Paano maintindihan ang salita ng Panginoon kung di mo binubulay? Kapag ang pagbubulay-bulay, doon mo naiintindihan at nauunawaan kung ano layunin ng Diyos sa buhay mo. Amen. At i-apply mo na. Ngayon, lagi ko sinasabi, pag puno ka na ng salita ng Panginoon, ano na ang gagawin mo? Ano na ang makapangyarihan para gawin mo? Ang salita ng Panginoon. Amen. Kasi bakit? Puno na eh. Subukan mong mag-isip ka na mag-isip sa chess. Ano application mo? Lalabanan ko na si ano. Mas matindi daw yun eh. Gusto mo nang hamunin yun, di ba? Hello? Di po ba? Na-example ko lang yun kasi naglalaro din po ako ng chess eh. Dati dumadayo pa ako eh. Oh, kahit Christian na ako. Kasi gusto ko mapag-ano yung aking isip ba, mapalago pa doon. Di po ba? Kaya lahat ng mga tira, alam ko, ay may mali pala, ay minimeditate mo pa. Pero pag ang Word of God, nagkaroon ka ng information sa salita ng Panginoon, at nagkaroon ka ng pangunawa, ano ang wisdom doon? Di ba, i-apply mo na? Di ba? Bakit? Sagad na eh. Wala nang pagkukunan na iba eh. Hindi na abala sa mundo eh. Hello? Hello? Can I hear amen? Pag abala ka sa mundo, anong gagawin mo? Di ba natatabunan yung Word of God? Hello? Ako, naging ano rin po ako, nangongontrata din po ako eh. Pag alam ko yung trabaho, kahit may meditation ako ng Word of God, magtuturo ako, minsan nahahati, alam niyo kung bakit? Ano kaya gagawin bukas? Pinaplano ko na. Ito ang gagawin bukas, ito yung matatapos bukas. Kasi bakit? Yun ang laman na isip ko. Pero pag ang salita ng Panginoon, ang laman ng kaisipan mo, ano po mangyayari? It's a power. Saan? Sa iyong buhay at sa iba. Hello? Sa buhay mo, unang-una, pangalawa sa pamilya mo, pangatlo sa kapitbahay mo, pang-apat sa katrabaho mo, kaeskwela mo, at ang panlima sa church, very powerful ka. Bakit? Punong-puno ka ng salita ng Panginoon. Napansin niyo po ba, pag may tumatayo po dito, di po ba, may Word of God kagad sinasabi sa atin, bago kumanta? Kasi bakit? Yun yung meditation niya eh. Amen. Amen. Kaya may laman. Sabi niyo po, may laman. Kaya ang paglilingkod, dapat lagi tayong may laman. Dapat may information tayong galing sa Panginoon. At meron tayong understanding. Sa intellect natin, naglalaro-laro at ito'y kapangyarihan pag ginawa natin. Kasi sabi ng salita ng Panginoon. Amin po ba? At dito, sinasabi po rito, at walang di mapangyayari sa kanyang salita. Bakit? Puno po siya ng salita ng Panginoon. Kasama niya ang Panginoon. Kaya lahat ng bilin ng Panginoon sa kanya, sinusunod niya. Bakit? Makapangyarihan na kasi yung salita ng Panginoon sa kanya. Amen. Verse 20, matapos na po ako. Verse 20, una, walang imposible sa lahat ng mga nangyayari. Bakit? Kasama niya ang Panginoon dahil yun po ang nangyayari sa kanya. Ang growth po niya, physical and spiritual. At na-amaze po ako doon sa
galing sa Panginoon ang lahat ng bagay na iyon at po pwedeng mangyari sa atin. Sa verse 19 at sa verse 20, ito'y nagpapakita na siya'y nakilala sa buong Israel. Sabi niyo po nakilala. Kung gusto niyo maging dakila, balikan natin. Maging alipin ng lahat. See? Sabi ko, babalikan natin, di ba? Sino man naglilingkod, sabi niya, makipagtiis sa akin ng kahirapan ni Kristo. Si Samuel nagtiis kahit maraming kabulukan doon sa loob. Hello? Hello? Maraming siya nakikita, pero nag-apply ba siya ng mali? Kasi meron po siyang nagkaroon na siya ng realization eh. Ito yung ginagawa nila ni Eli, ito yung ginagawa ng mga anak, hindi niya po ginaya yon. Tama po yung pundasyon sa kanya. Amen. Tapat siya sa Panginoon. Amen po ba? At ito, sinasabi niya, at nakilala sa buong Israel mula sa Dan hanggang sa Berseba. Alam niyo po ba, makinig kayo mabuti, ito po yung sakop ng Israel ng panahon nila, ng Old Testament, na panahon ni Samuel. Bilang bago siya, nang siya naging prophets, at siya ay ginamit ng Panginoon. Alam niyo po ba, napakalaki ng sakop nito? 14 cities yung nilampasan nito, yung dulot-dulo. Gaanong kalaki? At ito'y umaabot, tinataya sa 150 miles. Ang layo. Biruin mo, ang buong sakop na Israel, hindi pa pinakita rito yung bawat kung tinitingnan ko po ito sa sa map eh. Hindi pa po kasali rito yung mga nasa gilid. Sa Gaza, sa mga parte ng Palestinian, nasa kanila talaga yon. Sa panahon nila, sakop talaga nila yon hanggang sa ilog, ay sa dagat. At dito pinapakita kung gaano siya dinakila ng Panginoon. Hello? Ang napagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan sa... Ano daw po? Malaking bagay. Naging tapat siya doon sa maliit na paglilingkod bilang maliit na bata. 12 years old na pagkatiwalaan siya doon. Ngayon pinamahala po siya sa isang napakalaking bansa ng Israel. Mula Dan hanggang Beersheba. At dito pinapakita yung 150 miles yung layo't lawak nito. Nabantog po siya. Kung sinong nais maging dakila, mabantog, maging alipin na tapat sa Panginoon. Kung gusto natin ang Montalban Community Church of Jesus Christ, mabantog si Jesus Christ, ano po gawin natin? Maging tapat po tayo. Bakit nag-iinggit tayo minsan sa malaking churches? Naging tapat po kasi sila sa kanilang ginagawa. Amen. Patuloy nilang ginagawa po yun. Sabihin niyo po, gusto ko po mangyari maging tapat ako. Papaano? Dapat kasama mo, Panginoon. Pag hindi mo kasama ang Panginoon, hindi ka magiging tapat talaga. Dapat matama nung mapakinggan ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Amen po ba? At dito pinapakilala na nakilala siya sa buong Israel, diyan sa Dan hanggang Beersheba. At si Samuel ay tinatag na maging propeta ng Panginoon. Kaya siya nabantog kasi propeta na po siya. Lahat na sinasabi niya sa verse 19, lahat na sinasabi na nangyayari, ibig sabihin, dahil propeta na siya. At sinabi lang sa bandang 20, kasi propeta na siya, at ito ang katunayan na tinatag talaga siyang propeta. Lahat kasi na sinasabi niya nangyayari. Ang propeta na napakahalaga sa panahon nila. Kasi ang tinig ng Panginoon napapainggan sa pamamagitan ng mga propeta. Sa panahon natin ngayon, kalat na ang salita ng Panginoon. Naghahanap pa tayo minsan ng propeta. Ay may propeta doon, pupunta ako doon. Andito yung mga propeta, nasabi na eh. Hello? May nangangaral doon, propeta, galing po ng Africa. Hindi po ako yun, ha? Galing Africa, ang galing doon, sinasabi niya, may sinasabi siya, puro spiritual na Tapos na po. Nailatag na ng mga propeta.
ang pundasyon. Dito tayo makinig. Kaya tingnan nyo, sabi ng Bible, sa John chapter 13 ba yan? Parang bumasok na sa isip ko. Sinasaliksik nyo ang banal na kasulatan sa pag-aakala nyo matatagpuan ang kaligtasan, kundi yan lamang ang patunay patungkol sa akin. Alam niyo po ba, ang salita ng Panginoon, pag ang Panginoon mismo nangusap sa atin, makinig kayo mabuti, ito'y bumubuo sa ating katawan ng perpekto. Sa mind, soul, body. Spiritually, di ba? Triple nature of man, ano po tayo? We have spirit, soul, and body. Di po ba? Triple nature of man, di po ba? Ngayon, sa spirit mo, pag born again ka, makinig kayo mabuti, ang human mo, dahil naiintindihan mo na, gagawa na. Di po ba? Yung soul mo kasi, understanding po yan, doon po nag-ano yan eh. Ngayon, pag ang salita ng Panginoon pumasok sa tenga mo at kinakausap ka ng Panginoon, ano gagawin mo? It becomes power to your life, personal life. Amen. Dapat sa buhay natin, laging makapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? Gusto natin maglingkod, wala naman tayo salita ng Panginoon. Wala naman tayong word of God. Useless ang ating paglilingkod. Kaya una sa lahat yung salita ng Panginoon. Kasi ang Panginoon nagbibigay nito sa atin. Para bagang para nagwawangwang. Pag nakarinig ka na salita ng Panginoon, spiritual mo, nag-aalarma. Hello? Hello? Nag-aano siya, nagke-create po siya. Pag napahinggan mo, ay si Lord, sinasabi yun ah. Ibig sabihin na nangangaral dito, pag may napupulot ka, ayun, kinakausap ka ng Panginoon nun. Meron nag-aano sa'yo, nag-i-enlighten sa'yo. Amen. Tama nga yun ah. Oo nga no. Magawa nga. Sabi niyo po, magawa nga. And minsan gumagaya lang tayo sa luto ni ano eh. Ang sarap gawin nun, luto ni ano ah. Diba? Mas masarap gayahin yung salita ng Panginoon. Gawin. Amen. Masarap gayahin at mas mainam na gayahin ang Panginoon. Amen po ba? Verse 21, natatag siyang propeta. Itinatag para maging propeta at ang kahuli-hulian ay ang pag-ulit muli ng pagdalaw ng Panginoon sa verse niyan. Sa tingin niyo po ba, iniwanan siya ng Panginoon? Sa panahon nila, bakit sinabing pagdalaw? Makinig kayo mabuti, dumating na naman ang tinig ng Panginoon. Pero lagi niya kasama ang Panginoon. Sinusubaybayan siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Pag nagbili ng Panginoon, ginagawa niya. At hanggang di pa natatapos sa mahabang panahon, nandiyan pa rin ang Panginoon, pero hindi pa nagsasalita ang Panginoon, pero nagsalita na naman ang Panginoon. Dumating na. Pagka dumalaw, hindi yung nangangahulugan na umalis, tapos ay umalis at pumunta ulit. Hindi po. Kasama niya ang Panginoon kasi hindi pa tapos yung binibilin sa kanya eh. Diba? Hindi pa yung nagagampanan lahat eh. Kaya matama niya pinapaigan na sinasabi ng Panginoon. At napakilala uli ang Panginoon sa Silo. Ibig sabihin, dinalaw ulit siya. Sa Silo, sa panahon ni Eli, doon siya kinausap. Di po ba? Di po ba? Nung bata pa siya, 12 years old. Di po ba? Ngayon, parang nangyari ulit na kinausap na naman siya. Bakit kaya? Pastor, bakit kaya na naman siya kinausap? Bakit kaya? Kasi ito na yung time na gagawin na siyang judge sa Israel. Nakita niyo po yung ganda na ginawa ng Panginoon sa maliit na paglilingkod, papunta doon sa pagiging prophet, papunta doon sa pangangalaga ng kawan ng Diyos sa Israel. Papaanong humatol ng tama at mali? Hello? Hello? Wow! Si Samuel ay napakadakila. Si Samuel, isa siya. Nung si Saul ay parang sinapian na ng masamang espiritu. Ano po ginawa ni Saul? Tinatawag siya sa libingan eh. Hello, pumunta siya sa manggagaway. Si Saul, naalala niyo yung kwento? Diba? Kasi bakit? Para mapayuhan siya eh. Nung panahon na iyon, ang mga tao na namatay, naandun pa lamang sa lugar na, sa presensya pa lamang na wala pa sila sa langit. Sa Sheol pa lang po sila. Sa daigdig pa lang po sila ng kamatayan.
Nung namatay ang Panginoon, nabuhay na maguli ang Panginoon, makinig, namatay ang Panginoon, nag-akyatan sila. Di po ba? Kaya wala nang tatawagin ngayon eh. Kaya pag may tumatawag ngayon, delikado po yun, bad spirit po yun. Kaya ano sagot ni Samuel sa kanya? Eh, inalis na sa iyo ang kapangyarihan. May papalitan tayo sa lagas, si David. Di ba? Di ba? Sinabi rin ni Samuel yun sa kanya. Pinatawag po siya doon sa manghuhula. May kakayahan magpatawag ng mga kaluluwa. Di ba? Kasi ginagalang talaga si Samuel. Even doon sa kamatayan niya, may tumatawag pa sa kanya. Hello? Ganoong kadakila ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Amen. Inaalala siya. Kasi bakit? Siya yung nagpahid din na sa kanya eh. Ng langis eh. Di ba? Siya yung naghalal sa kanya para maging hari. Di ba? Hindi na siya naging judge. Kasi nga, bakit? Ibinigay niya na kay Samuel ang pamumuno para maging hukom, maging hari ng Israel. Amen. Kasi siya talaga yung naging hukom. Sa panahon na yon, matanda-matanda na siya. Humihiling na yung mga tao, kaya naghalal siya. Amen. Si Saul po yun, na hinalal niya. Pero bakit ko sinasabi po ito? Tingnan niyo po ang kagandahan sa maliit na paglilingkod na pagkatiwalaan siya, pataas ng pataas. Amen. Can I hear amen? Kailangan maging tapat tayo sa ating mga tungkulin at ating mga ginagawa. Kung saang ministeryo tayo nilagay ng Panginoon. Amen po ba? At sinabi niya po dyan, sapagkat ang Panginoon ay napakilala kay Samuel sa Silo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Naraintindihan niyo na po ba? Ang pagdalaw ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Pero hindi nangangahulugan na ang Panginoon ay wala kay Samuel sa verse 19 hanggang siya'y lumaki. Kundi naroon lagi sa tabi niya. Hello? Lagi sinusubaybayan, yung pinapayo niya ba, sinusunod ni Samuel. Yung payo ba ng Panginoon, sinusunod niya, alam niya sinusunod. Kaya lalo ang Panginoon naging agresibong sabihin kay Samuel na dalawin siya at para pangunahan ang Israel bilang hukom. At sinabi ng Bible, sa Ephesians chapter 6, babalikan ko po ulit, sino man naglilingkod sa atin, dapat nakatingin sa Panginoon. May malinis na puso. Pag sinabing malinis sa puso, ang tao, ang dumi ng puso, di ba, Pastor? Napag-aralan ng nakaraan, ang puso mandaraya, walang katulad. Talamak ang puso. Pero dahil tayo binago ng Panginoon ang puso natin, ang puso natin ay malinis na. Kaya ang salita ng Panginoon, pag dumarating sa atin, lalo itong nagiging kapangyarihan. Kasi malinis ang tumatanggap. Sino man tao na tumanggap sa salita ng Panginoon na wala ang Panginoon, wala Espiritu ng Panginoon, yun po ay hatol sa Kanya. Ang sabi po sa Proverbs 4 yata yun, 23 din po yata yan, sabi niya yung tao na tumatanggap ng payo, siya po ay marunong. Amen. Yung hindi tumatanggap, sino po siya? Hangal po siya. Kakagalitan ka nito. Amen. Maano sa'yo, ma-intimidate sa'yo. Pag nagsabi ng salita ng Panginoon, nangaral, masakit sa kanya yan. Pero yung matalino, yung merong wisdom nagmula sa Panginoon, mamahalin ka nito, ang sabi ng Bible. Ano yun? Hindi naman ikaw personally, mamahalin niya yung payo ng salita ng Panginoon nagmula sa Panginoon. Na nilaginamit ang labi mo para sabihin sa Kanya. Amin po ba? Kaya ang sarap na may tagapayo. Amin po ba? Ito ang tagapayo po natin. Information, knowledge, comprehension, understanding, wisdom, application. Sabi niyo po application. Kaya pag walang application, natandaan ko, sinabi ni Pastor, is abomination. Di po ba? Kung walang application, abomination. Alam mo na yung salita ng Panginoon, hindi mo in-apply, kahindik-hindik ang kalalabasan. Pinupokpok mo ang sarili mo, dinudingisan mo ang sarili mo. Ngayon, sa pagkakataong ito, kakausapin ko po ang lahat, General. Kung alam mo na ikay pinili ng Panginoon, mahalaga po ito. Kung alam mo pinili ka ng Panginoon, sigurado magkakaprodukto. Bakit? Sasamahan ka ng Panginoon eh. Ano man sitwasyon eh.
Yung hard time ba ni Samuel? Wala. Meron. Napag-aral natin, ang dami niyang dinanas doon, maliit pa lamang siya sa mga anak ni Eli. Siguro yung bigat ng kalooban niya naroroon. Siguro yung luha niya sa kaiiyak sa Panginoon, hindi niya mang kilala pa ang Panginoon, hindi pa niya nare-recognize yung tinig ng Panginoon, masakit na sa kanya. Pero anong ginawa niya? Naging tapat siya sa Panginoon. Ginagawa niya ang kanyang tungkulin. Di ba nagbukas pa rin siya ng pinto? Di ba? Kahit tiwali yung mga kasama niya, binubuksan niya pa rin ang pinto para sa mga tao, para magandog sa Panginoon. Amen? Kakausapin ko po kayo. Sino ka man nakikinig. At even sa atin sa church na ito. Balak nyo na bang umalis? Think about it. Sino ba pinaglilingkuran nyo? Tao? O ang Diyos? Parang mahina. Kaya hinihinaan ko eh. Sino ba pinaglilingkuran natin? Ang Diyos o tao? Kapatid, yung scripture natin, pwede ba balikan natin yung Ephesians chapter 6? Nandiyan pa ba? Scripture reading. It's time. Kaya ang church walang grow, ikaw na nga gagamitin ng Panginoon, alis ka pa. Magtiis ka. Maging tapat ka. Ikaw na pala gagamitin ng Panginoon pagdating ng time eh. Mapagkatiwalaan ka lang doon sa maliit. Akala nyo taga-walis-walis ka lang. Hindi. Si Samuel, taga-linis-linis lang yan doon. Pero yun ang nagpapakitang siya ang tunay na tagapaglingkod. Amen. Diakono. Pa-priest. Amen. Kasi ikaw na lang yung encourage eh. Hello? Ikaw na lang encouragement. Sabi niyo po, encouragement. Ikaw na lang yung nagpapalakas. Gawin niyo pong personal ito. Ako na lang pala nagpapalakas. Kumbaga sana wala ka nakikita. Although lahat tayo naging kalakasan, makinig kayo mabuti, dapat personal mo sinasabi, ako ang kailangan eh. Kailangan ako. Sabi niyo po, kailangan ako. Yung pagpupursigi mo, dapat kailangan ako. Si Samuel ganun. Kailangan ako dito. Hindi ko po pwedeng iwanan si Eli. Hindi ko po pwedeng iwanan. Kahit tiwali, hindi ko po pwedeng iwanan. Amen. Wala naman tiwali dito sa atin eh. Wala naman po. Ito'y aral para makita natin ang kagandahan na may pagtitis, pagtsatsaga at tapat na naglilingkod sa Panginoon. Ang naging tapat sa maliit na bagay, pamamahalain sa malaking bagay. Wala po kapatid? Wala po. Okay, ako po, babasahin ko po para huling verse po natin. Dahil ito'y reflection na ating pinag-aaralan. Chapter 6 ng Ephesians, reflection po ito dahil dito tayo nanggaling sa pinakatema po ng Iglesia ng Diyos na Buhay. In verse 6, o verse 5, kasi po tinutungkol po ito alipin, at dito pinag-aaralan natin example, biblical example, yung mga alipin tagapaglingkod sa Iglesia. Ang sabi niya, mga alipin, magsitalima kayo sa inyong ayos sa laman na inyong mga Panginoon na may takot at panginginig. Sabi niyo po, may takot at panginginig. Sa katapatan ng iyong puso, tapat na puso ng gaya ng kay Kristo. Ngayon, pag tayo naglilingkod sa Panginoon, magiging tapat ang puso natin. Pag naglilingkod tayo sa tao, magiging palpak tayo. Amen. Isa lang po yun. Maglingkod ka sa Panginoon, magiging tama ang paglilingkod mo sa kapwa mo, sa tao. Amen. At sabi sa verse 6, hindi sa paglilingkod sa paningin na gaya na pagbibigay lugod sa tao. Si Samuel, hindi niya sinabi, ay kasi si Eli, kailangan niya makitang ginagawa ko to. No. Ginagawa niya yun kasi nagmi-ministered siya sa Panginoon. Hindi sa paningin ng tao. Na gaya na pagbibigay lugod sa tao, kundi bagkos gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos ang paggawa mo. Kalooban ng Diyos ang ministry mo. Kahit anong bigat ang dinadanas mo. Sasabihin mo, dapat ako naging encourage sa kanila dahil ako, mabuti ang aking puso. Ayan na pala.
Ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Sabi niyo pa, mula sa puso. Our heart is receptive. Amen. Tumatanggap tayo na mula sa Panginoon na salita niya para maglingkod. And verse 7. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon. Sino dapat natin gayahin? Gaya ng Panginoon. Wala tayong gagayahin dito. Di nyo dapat ako gayahin. Gayahin nyo si Lord. Ito ang pinakamakapangyarihan na aayos na ating buhay. Naglilingkod na may mabuting kalooban na gaya sa Panginoon at hindi sa mga tao. And verse 8 na sinasabi ko po kanina pa, yaman na pag-alaman, dapat may unawa na tayo dito. Yamang nalaman na anumang mabuting bagay na gagawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya. Tatanggap tayo sa Panginoon. Hindi magkasawa ang Panginoon na magbigay sa atin ng mga ministry pa. Dagdagan pa, bakit na pagkakatiwalaan tayo sa ministry niyo? Amen po ba? Can I hear amen? At sabi niya po yan, maging alipin o laya. Sa panahon nila may alipin at laya. Ngayon, pinag-uusapan kasi natin lingkod. Makinig kayo mabuti. Makinig kayo mabuti. Aral naman ito sa mga namumuno sa atin. Although wala pa po tayo doon, tandaan po natin, hindi natin pag-aari ang bawat miyembro. Hindi namin kayo pag-aari. Pag-aari kayo ng Panginoon. Amen. Kung ano pinapagawa ng Panginoon sa iyo, gawin ninyo. Amen. Amen po ba? Amen. Bahat sa Panginoon gawin nyo. Bilang isang wakas na salita, magsasama-sama ba ang Iglesia ng Diyos na buhay na may kapigatian? Hindi po, I don't think so. Gusto natin maging maayos tayo. Amen. Gusto natin maging intact tayo hanggang sa paglaki ng katawan na gustong ayusin ng Panginoon. Amen po ba? Hanggang sa husto ng kalakasan at power na ibibigay ng Montalban Community Church of Jesus Christ sa mga unbeliever para magtiwala sa Panginoon. Magkaisa tayo. Magmahalan tayo. Maging asin at ilaw tayo. Hindi tayo nagkakagatan. Hindi tayo nagpupulaan. Hindi tayo kung ano sinasabi ng bawat isa sa atin. Dapat maghari sa atin ang pagpapakumbaba para mag-ignite tayo bilang isa iglesia ng Diyos na buhay. Pagpapakumbaba, maamo. Di po ba naalala nyo, chapter 4? Di ba? Sikreto po yun ng unity in the band of peace. Di po ba? Kung lahat tayo magpapayabangan dito, walang matitira sa atin dito. Pero kung lahat nagpapakumbaba, ginaganap ang tungkulin, magiging maayos ang lahat ng takbo. Magiging makapangyarihan at magiging asin at ilaw ng Montalban Community Church of Jesus Christ, etong church na ito, sa buong Montalban. Amen. Kaya kahit saan ka pumunta, magbukas ka ng Bible study, may kapangyarihan yon. Bakit? Nagkakaisa tayo. Amen. To God be all the glory. Deacon, pwede ba tayong kantahin yung kahit ganun lang, yung kanta kanina? Si pastor po kasi ang magtuturo ng kahit lang, kahit yung huli lang po na na praise. May communion po tayo. Father's hand. Alam niyo po, napakaganda ng awit na ito. At ito'y inaral din po natin ito. Tulungan niyo ako mga kahit dyan lang po kayo, tulungan niyo po kami itong kumanta. Bago tayo mag-communion, pastor, nais kong umawit tayo at alam natin tayo yung hinuhubog. Hindi pa tapos ang Panginoon sa paghubog. Ang salita ng Panginoon tunay na huhubog sa atin. Information, understanding, at wisdom. Beautiful Lord, wonderful
sure. All of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life to your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Take me, hold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Panginoon, salamat po. Ikaw po ang humubog sa amin. Ikaw po ang mag-alalay sa amin. Ilandas niyo po kami patungo sa iyo, Panginoon, sa iyong kalooban. Ayon sa iyong pagkatawag at pagkahirang sa amin. Bilang tagapaglingkod mo sa iglesia mo po. Salamat po. Ipinaubaya namin sa iyo ang lahat, sa iyong kapangyarihan. Sa iyo po, Panginoon, namin pinagkakatiwala at lahat inaasa namin sa iyong kakayahan, hindi sa aming mga kakayahan. Maluwalhati ka, Panginoon, dakilain ka, Panginoon. Ayon po sa iyong mga salita na aming naririnig at napakinggan sa umagang ito. Salamat po, magko-communion po kami. Dalhin niyo po kami kay Kristo Jesus, na siya naming tagapagligtas, na siyang magbabago sa amin, at makatatayo kami dahil sa aming Panginoong Kristo. Salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong karangalan, kadakilaan, magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo po tayong lahat para sa ating pangwakas na panalangin. Tanda natin, mga kapatid, kung wala si Kristo sa ating buhay, hindi tayo makakapaglingkod katulad ni Samuel. Si Kristo ang ating kalakasan. Si Kristo ang ating pinaglilingkuran. Si Kristo ang nagsusupply ng power sa atin upang makapaglingkod tayo ng tapat sa Diyos. Amen po ba?
Purihin ang Panginoon. Kay maliit, kay malaki ang ating ginagawa, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pagnanasa at kakayanang gawin ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Salamat po, Panginoon, Amang Diyos. Salamat po sa araw na to. Pinagpala mo po ang aming pagtitipon. Panginoon, salamat po sa mga salitang aming tinanggap na paalala sa amin, Panginoon, na kami magkaroon ng pangunawa, ng understanding, kami magkaroon ng wisdom, Panginoon, sa inyong mga salita upang magawa namin ang pinagagawa mo po. At salamat po, Panginoon, si Kristo nagsusupply ng aming understanding, ng aming wisdom upang magawa namin ang kalooban niya. Salamat po, Amang Diyos. Binibigay po namin ang aming sarili sa inyong kalooban. Mangyari ang kalooban mo po, lukuban mo po kami, sakupin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng area ng aming buhay. Panginoon, Ikaw ang maluwalhati, Ikaw ang mapupurihan, Ikaw ang maitaas, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagtitipon ngayong araw na to, bagamat maulan. Salamat sa mga kaluluwang dumako po. Salamat po, Panginoon. Lord, salamat na hindi nasasayang aming paglilingkod sa inyo. Dahil sa takdang panahon, kami aani kung hindi kami manghihinawa. Salamat po, sa inyo namin binabalik ang lahat ng papurit kaluwalhatian sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Muli, sumainyo ang pag-ibig ng Amang Diyos, ang biyaya ng Panginoong Yesus, at ang pagsama ng Banal na Espiritu sa lahat ng araw ng buhay natin. Amen at amen. Wala po munang uuwi. Diretso na po tayo sa meeting natin.